Ano kaya ang tawag sa lines na nakikita nyo sa word, date or time, at sa sentence na ito? Hi everyone! My name is Joseph and welcome back sa aking channel. Disclaimer lang po, ang mga information na makukuha nyo sa video na ito ay nakabase lamang sa aking own understanding about the topic that I will be discussing. I just want to share what I have gained based on my research on this topic. Thank you for understanding. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang tawag sa lines na nakikita nyo sa word, date or time, at sa sentence na ito. One-way street. One line way street. 1939, line 1945. The speaker forced members of the audience to confront something that they never wanted to acknowledge. Line, their own prejudices. Unahin natin yung line sa word na one-line way street. Ang tawag sa line na yan ay hyphens. Ginagamit ang hyphens para i-connect ang dalawang magkaibang salita para makabuo ng compound word. Hindi ibig sabihin na yung compound word ay para lang sa walang hyphens. Like for example, yung basket tapos yung ball. Pag kinumbine na siya, isa na siyang compound word na ibig sabihin ay basketball, na ang meaning ay isang laro. Pwede ding maging compound word ang isang word pag ginagamitan ng hyphens. Example, yung one-way street. Ibig sabihin, isa siyang street na parang dire-diretso. So, one-way street. Yung iba pang halimbawa is well-known author. Hyphen, tapos known is author. Ibig sabihin, kilala siyang author. Yung daughter, hyphens, in, hyphens, law, pinag-combine siya. So, naging daughter-in-law. Ibig sabihin ay manugang siya ng nanay ng asawa niya. Tandaan natin na yung hyphens ay hindi tinatawag na dash. Magkaiba po sila. Kasi meron tayong sinatawag na and dashes. Yung and dashes ay ito na yung makikita nating line sa span of time na 1939 and dashes 1945. Ginagamit yung and dashes, mainly ginagamit siya sa dates or sa span of time. Hindi ang pagbasa ng span of time na ito na 1939 and dashes 1945, kundi binabasa natin siyang 1939 to 1945. Tapos meron din tayong sinasabing M dashes. Yung M dashes naman ay ginagamit para ma-emphasize ang nais ipahiwatig na bagay ng isang sentence. They are used between phrases or clauses. Katulad sa example natin na merong M dashes. The speaker forced members of the audience to confront something that they never wanted to acknowledge. M dashes, their own prejudices. Yan. So, kung gusto mong magkaroon ng emphasis, yung isang certain word or yung isang phrase, pwede kang gumamit ng M dash or M dashes. Tandaan natin na ang paggamit ng M dash ay mako-consider na informal at conversational. So, hindi siya pwedeng gamitin sa ilang mga academic writings. Hindi siya required na gamitin sa ilang mga academic writings. So, pwede lang siya sa mga essays or sa stories. Yun po ang tatlong punctuation marks na dapat nating tandaan kung tayo po ay gumagawa ng writing composition. Yung hyphens, ginagamit siya para i-connect yung dalawang magkaibang salita para makabuo ng compound word. Tapos yung and dashes, ay ginagamit siya sa span of time. M dashes naman ay ginagamit para
kung gusto mong magkaroon ng emphasis ang isang word or phrase sa isang sentence. So, I hope na meron kayong nakuhang information about this video. Thank you for watching, everyone, and don't forget to follow my social media and don't forget to follow my other social media accounts, and also pa-subscribe na din sa aking YouTube channel dahil ina-upload ko din tong video na to sa aking YouTube channel. Ayan. So, I hope you learned something. Thank you for watching, everyone. Happy learning. Bye.